dadaanan ng Panginoon. Itong mga pangyayaring ito, mga ginigiliw naming tagapaginig, makikita po natin dito na bagamat si Juan Bautista ay bininyagan na niya ang Panginoong Jesus, parang hindi pa rin lubos iyong kanyang pananalig sa ating Panginoon. Kaya nung utusan niya ang mga alagad niyang ito at sinabi sa ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon sa kanila, bumalik kayo kay Juan. At sabihin ninyo na pinagagaling ko, gumagaling ang mga may sakit, yung mga bulag nakakakita, yung mga pilay nakakalakad, at ang lahat ng tinuran mo na mga sakit na pinagaling ng ating Panginoon ay tinuran ng ating Panginoong Jesus sa mga alagad ni Juan. Yan ang sabihin ninyo. Kaya nung makaalis na ang mga alagad ni Juan, dahil sa pagbilin ng ating Panginoon sa kanila, nagsalita ang Panginoon sa mga tao, sa mga eskriba, sa mga publikano. Sinasabi ko sa inyo, mapalad o pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sa pangyayaring ito, Kuya Min, sa binasa mo, may pag-aalinlangan siya si Juan Bautista Kaya siya nagpatanong Gusto niyang verifikahin. No? Nasabi ko nga kanina, kilala na niya, bininyagan na niya, bakit hindi palubos ang pananalig ni Juan sa ating Panginoon. Subalit, kung titingnan pa natin yung mga sunod-sunod mong sinabi, Kuya Min, ipinakilala ng Panginoon kung sino si Juan Bautista sa mga taong nakikinig sa kanya. Maraming nagpabautismo, lalo na ang mga publikano. Ang mga publikano, batid nating lahat, na ngayong kapanahunan ay yun ang mga BIR. So, public sinner ang mga ito. Kaya nga, nagpabinyag sila dahil nanalig kay Juan. Subalit, ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ay hindi nagpabinyag kay Juan. Sa pangyayaring ito, Kuya Min, makikita natin, bagamat nag-aalinlangan, ang si Juan Bautista sa ating Panginoon, pinupuri pa rin niya si Juan. Itinataas pa rin niya ang kalagayan ni Juan sa harap ng mga tao. Ano pong ibig naming sabihin? Ano pong ibig kong sabihin? Kung nakikita ng Diyos ang ating taus-pusong paglilingkod sa Kanya, bagamat mayroong konting pag-aalinlangan, konti lang, huwag pong malaki, no? Pinupuri pa rin ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. Napakaswerte ng mga naglilingkod sa simbahan sa ngayon. Bagamat kung minsan ay meron silang pag-aalinlangan. Sana sa atin pong paglilingkod sa simbahan o sa Diyos ay buong puso, alisin natin ang pag-aalinlangan. Kung pinuri ng Diyos na mas pinagpala si Juan Bautista sa lahat ng mga taong isinilang noon, lalo siguro kung wala na tayong alinlangan, lalo tayong pupurihin ng Diyos at makakasama niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. At doon magkakaroon tayo ng kwarto doon sa kalangitan. Amen.
Pero dito, Kuya Ben, sa bandang huli, gayon man ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Dito ba sa ang karunungan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang mga anak, tinutukoy dito yung mga anak na masusunurin sa Panginoon dahil doon nagre-reflect yung pinaka-imahe ng ating Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Alam po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung isa sa pinakamahalaga rito sa dulong ito Sapagkat paano mo mapatutunayan na ikaw ay isang tunay na tagasunod at disipulo ng ating Panginoon? Kung ikaw ay isang tunay na tagasunod at disipulo ng Panginoon, mahahayag sa iyo ang kanyang larawan. Makikita sa iyo ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos. At makikita sa iyo mga gawa kung ano ang Diyos sa buhay mo. So, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya at tunay na alagad, ginagawa mo ang Kanyang mga ipinag-uutos. Ginagawa mo ang Kanyang mga sinabi. Sapagkat sa pamamagitan nito, maakit natin ang ating kapwa kung makita sa iyo ang pagiging niyang alagad na tunay ng ating Panginoon. Amen, Kuya Bert. Meron po kayong maidudugsong dito sa ang sabi rito gayon man ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, pero hindi lahat ay mahayag ang karunungan kung hindi tayo matuwid. Alam mo, Kuya Min, halimbawa, tayo ay may mga anak. At nakikita naman ng mga tao na yung mga anak natin ay inaalagaan natin. Naglilingkod tayo sa simbahan. Kung makikita nila sa ating mga anak yung kabaitan na ipinakikita natin sa simbahan, ay masasabi nilang anak ni Minyan, anak ni Ben yan, anak ni Joyan, anak ni Berchan. Bakit? Kasi makita mo sa kanila yung ginagawa ng kanilang ama. So nahahayag ngayon yung gawain ng ama. Parang nagre-reflect doon sa mga anak. Tama yun, Kuya. Bilang mga Kristiyano, kailangan makita sa atin yung pagiging isang tunay na Kristiyano upang mag-reflect sa karunungan ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, Kuya Min, dapat maging ganap kayo. Ganap, ha? Ganap. Walang kulang. Yung nga sabi, walang taong perpekto, meron po. Na? Maging ganap. Maging ganap kayo o maging perpekto kayo. Sapagkat ang tularan ninyo ang inyong amang nasa langit. Amen. Na ganap. Amen.